huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-master of degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. O di ba, ikaw Bobong Marcos, anong natapos mo? Umamin ka, anong natapos mo? Yes or no lang, yes or no? Anong natapos mo? Yan o, doctorate degree. Ha? Masteral degree. Chief PNP. Senador. Alam ko na. Arts in budol-budol. Natapos daw po niya arts in budol-budol. Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantagin ninyo, pumalag na po si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, tawagin niyo kaming Team Suka. Kayo, team ano? Di ba? Anong team nila? Team Mapang Mata. Team Mata Pobre. Team Laki Salayaw. Yan po mga ka-reaction. Gusto po ninyong marinig ang speech ni Senator Bato de la Rosa? Totoo po pala, nagtitinda siya ng suka nung bata siya. Kaya naalala po niya yung kabataan niya mga ka-reaction. Totoo po palang nagtitinda ng suka si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman pinalagan niya itong pangmamata ni Bobong Marcos sa mga nagtitinda ng suka mga ka-reaction. Mantagin ninyo yon. Panoorin po natin ha. Tayo po sabay-sabay na mag-react dito po sa ating napakagaling na senador, Senador Bato de la Rosa, Team Suka. Yan po, tayo po ay Team Suka ha. At tandaan po ninyo, tayo ay Team Suka. Pinangalanan po tayo ni Bobong Marcos na Team Suka. Ito po ha, pakinggan po ninyo to. Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Opo, Nay! Pabili nga po ng suka. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Di po ba? Ganun po. Ganun po ang tingin niya sa mga nagdi-deliver ng suka. Walang karapatang tumakbong senador. Pag ikaw ay nagtitinda ng suka, wala kang karapatang tumakbong maging senador. Meron pa pong patutsada si Bobong Marcos. Kaya naman mga ka-reaction, sinuka siya ng mga kasama niya. Sinuka siya mismo ng kanyang mga senatoriable. Sinuka siya. Ito, sinuka siya mga ka-reaction. Pakinggan ninyo, sinuka siya. Hindi po yan. Saan ba yun? Yung sinuka siya. Sinuka, sukang-suka sa kanya ang kanyang mga senatoriables. Ito po, pakinggan ninyo. Bago natin pakikinggan si Senator Bato de la Rosa. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa kongreso. Sinuka po siya. Sabi niya, wala kaming pakialam doon sa sinabi ni Presidente. Opinion niya yun. Hindi siya ang kandidato. Ay, hindi kami papayag niyan. Kasama niyo siya. Hindi, kasama niyo siya. Siya yung leader niyo. Siya yung presidente ninyo. Wag, hindi, kasama niyo siya. Tinawag niya kaming Team Suka. Pakinggan po natin si Senator Bato de la Rosa. Tumigil ka dyan ha, Eristol po ha. Kasama niyo siya. Hindi kami papayag, hindi niyo siya kasama ha. Kasama niyo siya. Ay, hindi raw siya yung kandidato. Hindi. Kasama niyo. Kami ang Team Suka. Team Suka! Team Suka! Team Suka!
Pakinggan mo to. Bobong Marcos, makinig ka dito. Mapangmata ka ng tao. Minamata mo yung Team Suka. Panoorin muna natin tapos mamaya re-reactionan natin mga kareaksyon ha. Maganda kasi to eh. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila, hindi nyo kami dinidisown, bagkos kayo'y andito pa rin, sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi, basta dili gyud ko monag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, ano yung, awan ko, basta bungi. Bahalag mga bungi, basta hindi ako lilipat ng kampo. Yon po, itaka nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan, sa Lourdes Church, dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon, kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok, para makipaggira sa mga NPA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord, na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na nga kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin ang February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isang na indicator dyan. Takot sila, takot! Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness sa lahat ng mga mahihirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP,
ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC? Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero general ka! General, naging general ka! Siya ano? Kokak, walang natapos. murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam nyo yung mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi na binta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon, pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lungnek. Alam niyo yung lungnek? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, i-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-master of degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging PNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. O di ba, ikaw Bongbong Marcos, anong natapos mo? Umamin ka, anong natapos mo? Yes or no lang, yes or no. Anong natapos mo? Yan o, doctorate degree. Ha? Masteral degree. Chief PNP. Senador. Alam ko na. Arts in Budol-Budol. Natapos daw po niya Arts in Budol-Budol. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Laki sa layaw, laki sa nakaw, Bongbong. Laki sa nakaw, Bongbong. Hindi, Bongbong, yung kaibigan ko yun. Oo. Pag nanakaw yun ang ulam ko eh. Yung nag-aaral ako ng high school. Nanakaw niya yung ulam ko. Lumaki siya. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal.
dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayo mag-alala, isa-isahin ko yan. Oy, Bongbong! Kami ang Team Suka! Kami ang Team Suka! 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 Nagpapasarap sa tuyo! Nagpapasarap sa daing! Nagpapasarap sa dalag! Kasi kung makapangmata kayo ng tao, itong Bongbong na to, akala mo talaga mataas ang pinag-aralan niya. Mataas ba yung pinag-aralan mo? Akala talaga niya mataas ang pinag-aralan niya? Minamaliit niya yung mga nagtitinda na suka. Kaya naman pumalag itong si E.T. E.T. Hindi po E.T. ito E.T. oh. Pumalag siya, pakinggan ninyo. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Oo, di ba? Di ba, sabi ni Bobong Marcos doon, ayaw niya ng negative campaigning ng presidente. Pero ngayon, wala stig, putang inang yan. Talagang puro negative. Sinabi niya, suka, gano'n. Suka. Nagtitinda na suka. Tapos yung iba daw, walang bahid ng dugo. Ito pakinggan ninyo ha. Talagang matindi po ang kanyang pang-aapi. Ha? Matindi ang kanyang pang-mamaliit. Pang-mamaliit sa mga di ba? Hindi ko alam ito ba yun. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na teka lang, tayo ay napanood na natin yan, yung isa. Nasa oposisyon. Sandali lang. Kayo'y nandito pa rin. Sandali lang, Senator Hindi kayo tumalon. O, yun na naman. Sa kabila. Oo. Hindi nyo kami dinidisown. Oo. Bagkos kayo'y... Ito. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Oo. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Tama. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, tama. Dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Tinatakot mo naman si Bobong Marcos. Huwag mong takutin. Masamang loob ka ba, Bobong Marcos? Umamin ka nga, masamang loob ka. O yan, nagsalita tuloy si Senator Bato de la Rosa. Mayroon ka pa kasing alam na pang tira-tira na ganyan eh. O diba? O ito, pakinggan nyo. Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Oh. Atty. Jimmy Bunok, abogado yan!
Attorney Rodriguez, abogado Oh. yan. Attorney Marcolita, abogado yan. Oh. Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Oh, di ba? Ito. Ha? Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Teka lang po kasi yung kanina hindi kumpleto. Kukumpletuhin natin dito. Oy, Bobong Marcos! Umanda ka! Sumagot na sila! O ano, papalag ka pa? O tingnan natin sa ilang araw kung may papalagan mo to. Gusto naming marinig ang iyong palag. Yung pagpalag mo. Anong natapos mo? Ha? Bakit minamalit mo yung mga nagtitinda ng suka? Eh yan nga, may masteral degree, may doctorate degree, naging general, naging police, naging maraming natapos, marami. Ikaw anong natapos mo? Pakita mo yung diploma mo. Yes or no? Wala, stick ka, Bobong Marcos. Bumabanat ka, wala ka namang natapos. Katulad nung si Jaime Marcos, sabi niya, cum laude, natapos siya ng Princeton, tapos wala rin palang natapos. Baka mambubudol kayo. Dahil sa tukhang, wala mang ibang involved yan sa ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang, wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo, Kasi po tinanggal ito tinanggal po itong parte na to dun sa pinanood nating una. Hinahanap ko, wala yung parte ng tukhang dun sa unang, ito sinagot po, tinanggal Hindi ko alam kung anong station yun, ba't tinanggal nila. Ito po yung about tukhang ha, ito buo. 3 minutes to. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang, wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Oy, Bobong Marcos, masamang tao ka ba? Kung sino man yung mga masamang tao dyan, umanda kayo, itaga nyo sa bato. Anak ka ng Alam nyo, ang Uplan Tukhang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally, wala po kami ang PDP Laban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang yun. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag open ng pintuan, nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Makiusap ako, pwede niyong ibuto kami, mga PDP Laban at buong team ng suka. Pagkapisanan niyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po okay lang po, alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin dahil wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya sundutin ko na lang rin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Attorney Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at ako,
wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit na mag-walk out kami, hindi, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At lang kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Attorney J.B. Hinlo, Attorney Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kaming lahat ang lahat na kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan nating isama. So yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pinuli niya si Philip Salvador, napilitan siya. Huwag ka nang mapilitan kay Philip Salvador, boboto na natin yan. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po, maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Pinutol nila to di ba? Kanina hindi pa nagbaybay Ngayon, palagpakan natin si Senator Bato de la Rosa. Huwag niyong ikakahiya kung kayo'y nagtitinda na suka. Yung kanyang kamay kung nalagyan ng dugo dahil nagluluto siya ng dinuguan. Masamang tao ba kayo? Taga mo sa Bato. Dadalihin ka ni Bato de la Rosa. Bakit takot na takot si Bobong Marcos sa tukhang? Bakit meron ka bang tinatawag na warsyak sa tukhang? Bakit hindi mo makalikalimutan ang tukhang? Masakit ba? Masakit ba ang mga natutukhang ay mga addictus benedictus? Hoy, Bobong Marcos, addictus benedictus ka ba? Kaya dito mga kareaksyon, minsan naawa po tayo sa ating mga katunggali, sabi nga niya. Naaawa daw po si Bobong Marcos sa kanyang mga katunggali dahil pinipilit daw pong ang kanyang mga yung mga alyansa niya talagang kumpleto, 12 malalakas. Huwag niyong underestimate ang PDP laban ng Team Suka. Huwag niyong underestimate. Dahil hindi namin nahaluan ang aming mga boto sa mga Team Laki sa Nakaw, Bongbong, yun. Hindi namin nahaluan ng mga Laki sa Layaw na mga senatoriables. Mga senatoriables na budots, kinukuha niya sa budots. Wala na, Bongbong Revilla, wala na yung budots mo. Sorry pati si Napoles nakalaya na. Nakalaya si Bong Revilla, si Jinggoy, si napawalang sala si Enrile. Ngayon, yung utak si Napoles napalaya din. Tuloy, ang ligaya. Kasi yung mga pera ilagay natin sa bathtub. Mantakin nyo yan, mga kareaksyon. Namamayagpag ngayon yung mga pidap boys and girls. Nakalaya na di ba? Nakalaya na. Ano pang gagawin natin? Anyway, mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video na ito. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel na 418,000 strong subscribers na po tayo, mga kareaksyon. Wala na pong makakapigil sa atin. Makukuha na natin 1 million subscribers. Kaya kung pareak-reak ka lang dyan, ay mag-subscribe ka na dahil alam ko ka-reaction ka. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shukran. God bless you all. Duterte! 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 O yun, Team Suka daw tayo.
May asim pa. Team Suka, binigyan tayo ng pangalan ni Bobong Marcos na utusan lang na bumili ng suka. Team Suka, number 1. Number 1, Team Suka.